Kumisa natin ang magandang pag-iwan sa natin mga anak at Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga pamilya, ay magpasalamat ang pulis na Diyos sa nakapilaya at kanyang pinagkakaroon sa akin. Pero bago po yun, natin yung aminin ang ating mga nagpapasala. Kung tayo ay ipunang sa Panginoon. Inaamin ko sa pangpangyarihan ng Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ko ng kasalan sa isip, sa silika, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Bawat tayo ng makapangyarihang Diyos, makalahin tayo sa mga kasalanan at patuloy tayo sa buhay ng Lord. Amen. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Manalangin kami. Ama namin makapangyarihan, manatili na pag-ibig na iyong sambayanan, na iyong langit kinakakabagan at pinagbibigyan, upang ang tinangkok ng iyong mundo at pagsamayuan ay muli pinagod at panatilihin o pinalulunan sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo at kasalanan ng Panginoon. Amen. Maupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ng taong Nibiyon, ng ikalimang buwan ng ika-4 na taon ng paghahari ni Sedekiyas sa Juda, si Jeremias ay kinausap ni Ananias, anak ni Propeta Azur ng Gabaon. Sila nooy ay sa patio ng templo, sa harapan ng mga saserdote at ng mga tao. Ang sabi ni Ananias, ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Winakasan ko na ang kapangyarihan ng hari sa Babylonia. Sa loob ng 2 taon ay babalik ko sa templong ito ang lahat ng kagamitan na kinuha ni Haring Nabucodonosor at dinala sa Babylonia. Ibabalik ko rin dito si Jeconias, anak ni Haring Joachim ng Juda, at ang lahat ng bihag na taga-Juda na dinala sa Babylonia. Aalisin ko na kayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Babylonia. Sinabi naman ni Propeta Jeremias kay Propeta Ananias, nang naririnig ng mga saserdote at lahat ng naroon sa patio ng templo. Amen. Ganyan nga sana ang gawin ng Panginoon. Magkatotoo nawa ang pinahayag mo. Magbalik sana rito mula sa Babylonia ang lahat ng kagamitan ng templo at ang lahat ng dinala o bihag. Ngunit pakinggan ninyo ang sasabihin ko sa inyong lahat. Ang mga propeta na nauna sa atin ay nagpahayag na magkakaroon ng hikmaan, tagutom at salot sa maraming bansa at tanyag na mga kaharian. Kung magkatotoo ang pahayag ng isang propeta na hihiran ang kapayapaan, sa kalamang natin malalaman ang Panginoon nga ang nagsugo sa kanya. Pagkarinig niyon, kinuha ni Propeta Ananias ang pamatok na nasa batok ni Jeremias at binali. Pagkatapos, sinabi niya sa lahat ng naroon, sinasabi ng Panginoon na ganito ang gagawin niya sa mga pamatok na inilagay ni Haring Nabucodonosor sa lahat ng bansa, at ito'y gagawin niya sa loob ng 2 taon. At umalis si Propeta Jeremias. Pagkalipas ng kaunting panahon mula ng paningin ni Propeta Ananias ang pamatok ni Propeta Jeremias, kinausap ng Panginoon si Jeremias. Pumunta ka kay Ananias at sabihin mo,
Nawasak mo nga ang pamadong na kahoy, ngunit papalitan ko ng bakal. Lalagyan ko ng pamadong na bakal ang lahat ng bagsang ito upang sila'y maglingkod kay Nabucodonosor at magkakagayon na siya'y paglilingkuran nila sapagkat ipinahilalim ko sa kanya pati ang mga hayop sa parang. At sinabi ni Propeta Jeremias, Ananias, hindi ka sinugod ng Panginoon at pinapaniwala mo sa isang kabulaanan ang mga tawang ito. Kaya ang sabi ng Panginoon, ikaw ay mawawala sa daigdig na ito. Mamamatay ka sa taon ito, sapagkat tinuruan mo ang bayan na maghimagsik laban sa Panginoon. At ng ikapitong buwan na ng taong iyon, si Propeta Ananias ay namatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ituro sa akin ang utos mo upang sundin. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sa landas na di matuwid, huwag mo akong babayaan. Pagkat ikaw ang mabuti, ituro ang iyong aral. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sumayo At sumayo rin. Papuri sa iyo, Panginoon. ang marinig ni Jesus ang pagkakalay ng Kristo. Siya'y sumakalos sa kapatid at nandun sa pagkakalasa sa ilang ng mga. Ano ang kailangan ng mga hindi na pagkakalasa sa iyo bukas na pagkakalay ng dapat na sumunod sa kanya. Pagkakasarat ng Jesus sa siya na ang kanyang parang nakapag siya sa kanya at pinagaling niya ang mga masakit na dala-dala niya. Ay lumako sa kanya ang marika sinabi niya. Ilang ako ay pagkakalapit ng alam ko ng araw. Natuloy mo ang sa mga tayo ang mga tao makabili ng kanilang mga amin. Hindi na sila kailangan ng ispat. Ayaw mo ang magiging sa kanila ng mga amin. Sunod sila. Ilin mo po ang inawal para labang sila. Pero hindi ito sa atin. Ilang po niya sa tabuhan ng mga araw. Inuha ang pinapang at dalawang sila. Tumingala siya sa langit at nalakas. Ipagbuti natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alamanan sa pagpapakain at pagpapabuhay ng iyong anak. Kaya iniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay umayat at alis na nagkakaroon ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami pinarapat at tumayo sa rangko para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming nasasali-sali sa katawan at dugo ni Kristo ay matulog sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ligapin po ang iyong simbahang laganap sa pagdaigdig. Ispusin po kami sa pag-ibig kay San Francisco ng Ipapa, del Equilibrio namin Kristo at ang kanan ng kapaparian. Alalaman ang rin ng mga kapatid natin at hilahin na may pag-asok sila yung muling pagkakaan. Yung ginagawa ng Panginoon. Pagawaan mo sila ng pagiging sa iyong kanilagan. Pagawaan mo ang inabatan ng nilamat ng mga salo sa buhay na walang papasok. Kay sa mahalin ng Birhen Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanilang puso. Kay sa mga pistola ng lahat ng moral na nagpahibigin sa daigdig ng Panginoon sa iyo. May pag-iwan mo namin ang pagkukunin sa karapan sa pamamagitan ng anak na aming Panginoon, Jesus Cristo. Sa pamamagitan ni Cristo, kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng karangalan at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa pagpili ng pagkakagalit ng utos at tulong ni Jesus, ang Panginoon natin ng Diyos, ipahayag po natin ngayon ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipanintulot sa puso, at iayang kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami at dyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, niligtas sa kasalanan at tinanong sa mga kapakapamahan. Samantalang aming pinananaligan, na dakilang araw ng pagpapahayag at tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo sa iyong mga gusto at kapayapaan na iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasal. Pagkalooban kami ng kapayapaan at kakaisal sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Katulad ni Kristo, magbigay ng tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli maraming salamat po sa lahat ng isa sa kapalan ng pagdiriwang, sa mga naglingkod, maraming pong salamat at ingat kayo sa Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagparahin kayo ng mapagmahal ng aming Diyos Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang, umayo kayo pagpatuloy ang misyon ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good evening, ladies and gentlemen. Please subscribe my YouTube channel, CraftTV, TV. Thank you and God bless.